Isang small business owner naman ang nagbahagi ng naging karanasan niya sa isang event kamakailan kung saan naging matumal ang benta. Ang karanasang ito ramdam din daw ng maraming negosyanteng tulad niya. May report si Teresa Redura. We're preparing my signature pork siomai. So I've been doing this for 6 years. Bilang chef at may-ari ng negosyong Pika-Pika sa Toronto, sinisimulang gawin ni Lara Liboon ang mahigit 500 piraso ng siomai at iba pang produkto ilang oras bago magtinda sa mga event. Subalit kamakailan, isang mapait na karanasan daw sa isang event. Sabi ko parang, bakit walang tao? And then hours pass by, parang like I seen people, parang gano'n, like couple people, 5, 4, parang gano'n. And then they're coming for samples, but that's it. My past market, you would see na even nag-start ka palang mag-prepare ng ibibenta mo, pumipila na sila. Doon, after you set up everything, nothing. They just walk by and it hurts a little bit. Kinakatawan ng mga pagkain tulad nito ang oras, sangkap at gastusing inilaan ng small business owners. At kung hindi naging maganda ang turnout ng event, bukod sa kawalan ng benta. Para sa mga vendors tulad ni Liboon, nangangahulugang ang mga pagkaing ito ay posibleng masayang. Ani Liboon ang nangyari kamakailan ang isa sa mga pinaka-nakakadismayang araw na naranasan niya bilang isang vendor. Kaya matapos ang 3 oras na walang benta sa downtown Toronto event, nagdesisyon siyang dalhin ang mga produkto sa isang basketball event sa Scarborough. They just welcomed me over there and then nag-line up sila sa akin. They bought siomai, they bought empanada, they bought all the drinks that I had. Not all of it, pero like I'm happy. I made like $350 out of like just 1 hour. Hindi nag-iisa si Liboon. Sa datos ng Statistics Canada na inilabas Mayo, 16.9% lamang ng mga negosyo sa accommodation and food services sector ang naniwalang lolobo ang benta sa second quarter ng taon. 48.8% din sinabing magiging balakid daw ang inflation. Vicious cycle. No? So pag tumaas yung presyo ng pagkain, tataas yung presyo ng inputs, papasa yung ngayon yun dun sa consumer. Ang consumer ngayon, hindi sila bibili. So for example, instead of them eating out, pupunta sila dun sa mga event na yan, kakain sila, hindi na nila gagawin yan. They will just stay home and prepare food for themselves kasi mas makakatipid sila. Ayon sa ekonomistang si Michael Batu, isa raw ang Canada sa mga bansang may pinakamataas na inflation sa food prices at ang karanasan ng mga maliliit na negosyo resulta raw nito. Hindi sila kagaya ng mga malalaking mga chains, no, that they can actually lower their cost kasi nga malaki yung operation nila. Para sa vendors tulad ni Liboon, tila sugal daw ang bawat oras sa kusina dahil maraming aspeto ng negosyo ang di nila kontrolado, gaya ng lagay ng panahon o dami ng taong dadalo. If they buy, they're not just buying the food, they buying the product of someone that has a dream na they're gonna succeed someday. Teresa Redula, Omni News, Toronto.